Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, tayo po ngayon ay nasa kabaan ng North Luzon Expressway. Tayo po ay papunta sa Cainta, Rizal upang dumalo sa isang binyagan. Ano nga ba ang pagbibinyag? At kailan nagsimula ang tradisyong ito? Ang pagbibinyag ay isang seremonya ng pagbubuhos sa ulo o paglulubog sa tubig upang maging isang ganap na Kristiyano ang isang tao. Ang Pilipinas ay isang bansa sa Asya na karamihan ay Katoliko dahil sa impluwensya ng mga mananakop na Kastila na siyang may dala ng Katolisismo sa ating bansa. Ang ating mga ninuno ay ang unang Pilipino na nabinyagan upang maging Kristiyano noong Abril 14, 1521, araw ng Linggo sa Cebu, na kinabibilangan ni Raha Humabon at 800 kataong kanyang nasasakupan. Ang pagbibinyag ay isinagawa ni Padre Pedro Valderramas, nakapilyan at kasama ni Ferdinand Magellan sa kanyang paglalayag. Papasok na po tayo sa lungsod ng San Fernando, sa lalawigan ng Pampanga. Magkwentuhan po tayo mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, upang hindi po tayo mainip sa ating biyahe. Alam niyo ba mga kabayan, na ang bayan ng San Fernando ay galing sa bayan ng Bacolor at Mexico? Ito ay tinatag noong 1754 na ang kauna-unahang simbahan ay itinayo noong 1755 na gawa lamang sa kahoy at nipa. At makalipas ang isang taon ay isinunod nila na itayo ay ang munisipyo na gawa din sa kahoy at nipa. Ang pangalan ng bayan ng San Fernando ay isinunod sa pangalan ng hari at santo ng Espanya na si Haring San Fernando IV. Ang lungsod ng San Fernando ay kilala sa kanilang naglalakihan at makukulay na parol, lalo na kapag dumarating na ang Kapaskuhan. Mga kabayan, nandito na po tayo sa toll gate na kung saan tayo po ay magbabayad ng salapi sa paggamit ng kalsada. Ang toll gate sa North Luzon Expressway ay sinimulang itayo noong 2002 upang makalikom o makakolekta ng salapi upang makapagbigay ng maayos at modernong kalsada sa ating mga kababayan na nagpaparoot pa rito, lalong-lalo na papuntang Kamaynilaan. Alam niyo ba na ang toll gate ay matagal nang ginagawa noon pa mang sinaunang panahon sa pagitan ng Babylonia at India? Ang pagsingil ng toll gate noon ay mano-mano o kaliwa mong babayaran. Sa ngayon ay gumagamit na ng RFID o Radio Frequency Identification. Ang RFID ay isang wireless technology na gumagamit ng radio waves na automatic na mabiberipika ang iyong pagkakakilanlan dahil sa mga impormasyon na nasa loob nito. Ito ay ginamit upang mapabilis ang daloy ng trapiko. At alam niyo ba na ang kauna-unahang RFID system dito sa Pilipinas
ay ginamit sa Manila-Cavite Expressway noong Hunyo 24, 2014. Ngayon po mga kakabsat ay nandito na po tayo sa EDSA o Epifanio de los Santos Avenue. Alam niyo ba noong unang panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay tinatawag na Highway 54 ng mga sundalong Amerikano. At ito'y pinagtibay ng Republic Act 2140 noong 1959 napalitan ang pangalan mula sa Highway 54 na maging Epifanio de los Santos Avenue o EDSA bilang pagpupugay sa Pilipinong mamamahayag, scholar at historiador na si Epifanio de los Santos. Ang kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA ay naging piping saksi sa mga naganap na People Power Revolution, lalong-lalo na noong patalisikin sa pagkapresidente si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Mga kabayan, nandito na po tayo sa bayan ng Cainta. Ngayon po ay tinatahak po natin ang East Bank Road. Ang nasa gawing kanan po natin ay ang Manggahan Floodway. Ang gamit po ng Manggahan Floodway ay upang ilihis ang tubig baha na galing sa Marikina River at papuntahin sa Laguna de Bay upang maiwasan ang malawakang pagbaha sa Kalakhang, Maynila sa panahon ng tag-ulan. Silipin po natin sa pamamagitan ng ating papagayo kung saan po natin makikita ang Manggahan Floodway. Para po sa kaalaman ng lahat, ang salitang papagayo ay salitang Batanggenyo nang ibig sabihin ay saranggola. Ito na po mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, ang Manggahan Floodway. Ang Manggahan Floodway ay isang artipisyal na daanan ng tubig. Ito itinayo upang mabawasan ang pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Ito ay itinayo noong 1986 na pinaglaanan ng pondo na 1.1 billion pesos. Ito ay may habang 10 kilometro. Mga kabayan, nandito na po tayo sa Camp Bridge Village, Cainta. At tinatahak po natin ang daan papasok sa loob. Time check po tayo. Ngayon po ay ganap ng alas 8 ng umaga na may temperaturang 26 degrees centigrade. Ang Camp Bridge Village ay isang condominium complex na matatagpuan sa East Bank Road, Floodway, Pasig, malapit sa boundary ng Cainta, Rizal. Ang Camp Bridge Village ay may mga mapagpipiliang mga units tulad ng 1 to 2 bedroom apartment at loop type units. Ito ay may iba't ibang mga pasilidad tulad ng swimming pool, washing machine, equipped kitchen, air conditioning, at libreng Wi-Fi. Kung ikaw naman ay isang taong hindi mapakali sa isang lugar, ang Camp Bridge Village ay may layo lamang na 22.3 km sa Ninoy Aquino International Airport at 8.2 km sa SM Aura Mall na isa sa pinakamagandang pasyalan para mag-shopping, mag-relax kasama ang pamilya.
at 9.7 km sa Grand Venice Canal at 7.2 kilometers naman sa Santa Lucia East Grand Mall. Ngayon po mga kabayan, ay maghahanap po tayo ng parking upang iparada ang ating sasakyan at pagkatapos noon ay tayo po ay mag-aalmusal. Sana po mga kabayan ay nagustuhin niyo po ang ating paglalakbay patungo dito sa Camp Ridge Village. Ngayon po ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, mag-like, at mag-komento. Kung kayo po ay may mga payo upang lalo pa nating mapaganda ang ating ina-upload na mga video at mapalaganap ang ating munting channel. At huwag po nating kalimutan na i-share. Maraming salamat po sa inyong matyagang panonood at umasa po kayo na lalo ko pang pag-iibayuhin makapag-upload ng mga kapaki-pakinabang na mga video. Hanggang sa muli, nagpapaalam ng inyong abang lingkod na si Juan Masipag na hindi tinatamad. Bye-bye!